Wala raw balak pumatay si Jason Ivler nang makipagbarilan sa mga tauhan ng NBI noong Lunes. Yan daw ang sinabi ni Ivler nang makausap ang kanyang ina sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang bakbakan. At live mula sa Quirino Memorial Medical Center, saksi si Michael Fahatin. Michael! Vicky, mahigpit pa nga rin ang seguridad na pinapatupad ng QCPD Station 8 at ng NBI dito sa may Quirino Memorial Medical Center kung saan narito si Jason Ivler. Pero kanina, bumisita rin ang kanyang inang si Marlene. Kuha sa cellphone video ito ang unang pagkikita ni Jason Ivler at ng kanyang inang si Marlene Aguilar Pollard. Mula nang matakip ng mga otoridad ang pugante nung Lunes. Dito pinaabot ni Jason sa ina na wala siyang balak pumatay nang makapakpakan ang mga NBI agent. Umili raw si Jason ng pwesto sa basement at hinintay na siya na lang ang mapatay ng NBI. I heard him saying, kill me, patayin niyo na lang ako, patayin niyo na lang ako. He surrendered himself because I could have been shot. Bilis na para mayak yan! Kaya raw gano'n na lang ang hinagpis ni Marlene sa pagtrato ng NBI sa kanyang duguang anak. Dahil dyan, bukod sa US Embassy, balak na rin dumulog ni Marlene sa Commission on Human Rights. Paninindigan pa ng ina ni Ivler, wala siyang dapat ihingi ng paumanhin sa pamilya Ibarle na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa karahasan ni Jason sa daan. Hanggang saan ang pagmamahal ng isang ina sa isang anak? My answer is, it is endless. Batay sa pinakahuling medical bulletin ng ospital, gumagana na ang binawasang bituka ni Jason. Wala na rin daw ang infeksyon nito sa likod. Kaya na rin daw niyang tumanggap ng mga likidong pagkain at posibleng pakainin na ng solid food sa mga susunod na araw. Sabi pa ng Quirino Memorial Medical Center, pwede na rin ilipat si Jason sa regular na kwarto mula sa ICU. Inaasahang madi-discharge siya sa Lunes. Vicky, kanina nakuna namin ang video ito kung saan ang ilang sa mga kaanak ni Jason, katulad itong si Megan Aguilar, ay nagsasalitan sa pagbabantay sa kanya sa loob ng ospital. Mga pinsan, mga tita, nagsasalit-salitan magbantay sa kanya hanggang sa siya ay ma-discharge nga sa ospital na ito. At oras ka na ma-discharge itong si Jason dito sa Quirino Memorial Medical Center, ay ililipat na kagad siya sa detention facility sa NBI, kung saan naroon din ang natatanging suspect sa Maguindanao Massacre na si Andal Ampatuan Jr. Yan ang pinakahuling balita rito sa Quirino Memorial Medical Center. Ako si Michael Fatin, inyong saksi. Iisa ang baril na ginamit ni Jason Ivler sa pakikipagbakbakan sa mga otoridad ng Lunes at ang baril na pumatay kay Renato Ebarle Jr. Yan po ang resulta ng ballistic examination na isinagawa ng NBI. Inimbestigahan na rin ng NBI ang mga awit na si Freddy Aguilar kasunod ng hinalang kinanong nito ang kanyang pamangkin na si Jason Ivler. Saksi si Maris Umali. Kaya nga siya ay nakatanong, pag hindi ko na hindi ma-identify kung sino siya. Pangalawa is, I thought I would be sitting here in my official capacity as a government official sa ibang kaso. Naisip ko lang, kaso ng anak ko. Masakit. Masaya. Pero, andyan pa rin. Muling napaiyak si Undersecretary Renato Ebarle Sr. habang ipinipresenta ang impormanteng nagbigay ng tip para maaresto si Jason Ivler. Hindi pa rin kasi niya lubos maisip na wala na ang kanyang uniko iho. At kahit naaresto na si Ivler, tuluyan lamang daw silang matatahimik oras na masintensya na ito. Kaya't nang tanungin ko kung ano ang masasabi niya sa pahayag ng ina ni Ivler na wala raw siyang dapat ihingi ng paumanhin sa pamilya ng mga biktima. If she won't apologize, then so be it. I'm not even sure that if she does, I would accept it. Kinumpirma naman ng NBI na ang balang kumitil sa buhay ng anak ni Ebarle ay galing sa Kimber Caliber 45 na isa sa 2 baril na ginamit daw ni Ivler nang makipagbarilan sa mga tauhan ng NBI nung Lunes. Kaya para sa NBI, ito na ang pinakamatibay na ebidensyang hawak nila para patunayang si Ivler nga ang bumaril at nakapatay kay Ebarle Jr. We believe that beyond doubt we have already more than sufficient evidence to secure the conviction of Ivler. Kaya naman labis-labis ang pasasalamat ni Yusek Ebarle sa impormanteng nagbigay daan sa pagkakadakip kay Ivler. Nagpapasalamat ako sa ating informant. Providential ito, he came out. Kabilang ngayon sa mga iniimbestigahan ng NBI ang ina si Marlene Aguilar Pollard.
ang amain nitong British diplomat na si Stephen Pollard, pati na ang tiyuhin niyang sikat na folk singer na si Freddie Aguilar. Sila kasi ang pinaniniwalaang nagtanlong kay Ivler habang pinaghahanap siya ng batas, bagay na paulit-ulit na itinatanggi ng mag-asawang Pollard. I am available to any time to meet with the authorities on any issue, relating to these incidents. They've told me that the matter is under investigation. Si Freddie Aguilar naman, ilang beses nang nakausap ng GMA News, pero hindi pa raw siya handang magbigay ng pahayag. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Sa ibang balita, sinampahan ng reklamong parricide ang isang nanay na nagbitbit sa kanyang anak sa kamatayan sa ilog. Pinaghahanap naman ang isa pang anak na unang itinulak ng ina sa ilog. Saksi si JP Soriano. Ginawa ko yun dahil sa hindi ko nakakayanin na hindi kami masamang tao. Dapat tinulungan kami ni Sir Man. Dahil kabisado niya man kami ay hindi na kami masamang tao. Halatang magulo ang isip ng nananamlay ng si Clara, din yung totoong pangalan na makapanayam namin sa detention center ng MPD. Batay sa kwento ng mga nakasaksi, Martes ang tumalon si Clara sa Delpan Beach, tanga ng kanyang 5 taong gulang na bunso, patay ang bata. Bago nito, itinulak ni Clara sa tulay ang kanyang panganay na anak, isang 8 taong gulang na babae na hindi pa rin nahahanap hanggang ngayon. Tinanong namin siya kung bakit niya dinamay sa tangka niya umanong pagpapakamatay ang mga anak, pero kung ano-ano ang sinabi niya. Basta isang bala, wala naman pumutok sa amin. Ang asawa ni Clara hindi maintindihan kung bakit niya ito nagawa. Naman kami kahit na paano sa pagkain eh. Bakit niya nga nagawa sa mga bata yung ihulog niya dito sa ilog eh. Sinampahan na si Clara ng reklamong parricide. Gayunman ipasusuri ng pulisya ang mental condition niya. May mga pagkakataon din na ginagamit na alibay yung pagiging insane para gawin naman yung isang krimen. Sa tala ng PNP Women and Children Concerns Division, mula taong 2000, akyat baba ang bilang ng mga kaso ng parricide sa bansa. Pinakamaraming natala noong 2005 kung saan umabot sa 19 ang kaso. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantala nagbanta ang nakakulong na si Atty. Eli Pamatong na makikipag-alyansa na lang siya sa MILF. Yan ay kung hindi raw siya papayagan tumakbo ng COMELEC sa pagkapangulo sa Mayo. Saksi si Rafi Tima. Dalhin ko lahat ang puwersa ko, mag-join ako ni Murad sa MILF at mag-demand kaming independence. Aalis na ako sa Republika na ito dahil wala akong karapatan na, wala akong chance dito maging presidente. Mula sa likod ng malamig na rehas, yan ang banta ni Atty. Eli Pamatong sa COMELEC. Oras na hindi aprubahan ng kanyang motion for reconsideration sa pagkakadisqualify sa kanyang pagtakbo bilang presidente. We'll cite you for contempt. Okay? Nanakaw kayo. Pinakulong ng COMELEC si Pamatong kahapon matapos magsisigaw at tawaging korap at magnanakaw ang mga COMELEC commissioner. Pero kahit 8 araw pa ang kanyang bubunuin sa Manila City Jail, wala raw pinagsisisihan si Pamatong. Talaga namang magnanakaw sila. Kung bigyan ako ng pabor like witness protection program sa mga testigo ko dyan sa loob ng COMELEC, talagang hindi bababa ng 5 million yung singil nila bago ka mag-qualify. Mayroon akong witnesses. Sa selda 4 nakakulong si Pamatong. Malungkot at mahirap ang kalagayan niya rito, pero kaya daw niyang tiisin kahit abutin siya dito ng 1 taon. Ang hindi pa rin daw niya lubos maisip, bakit dinisqualify ang tulad niyang may kakayahan naman daw tulad ng ibang kandidato. They have 640 million assets. And yung organization ko may 341 billion, $240 million sa Chase Manhattan Bank sa California. Sabi ko, under oath, na kung ma-presidente ako, ibigay ko yung pera na yon para mabayaran ang utang sa Pilipinas. Bagamat hindi nagsisisi, hinayaan daw ni Pamatong ang kaibigang si Atty. Oliver Lozano na tulungan siya sa motion for reconsideration sa kanyang pagkakadisqualify. Sa kanyang supplemental motion, nakasaad na hindi niya binastos ang komisyon. Wala naman daw kasing espesipikong taong nakatuon sa kanyang mga akusasyon. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.